Hello, Fisher or Cream. So this is the part 5 of our Leia ratio. Since mayroong nag-request na next naman natin yung leadership kasi medyo nakakalito daw. So ayan, gumawa ako ng question na about sa leadership and leadership styles. For purposes na ma-discuss natin to. Kasi lumalabas din to sa board exam. So the question is, style of leadership where the leader goes by the book, commonly found in government as well as military and public organizations. A. Bureaucratic leadership, B. Laissez-faire leadership, C. Autocratic leadership, or D. Transformational leadership. Okay, so bago natin ito sagutan, explain muna natin yung tanong, intindihin muna natin yung tanong. So sabi, style daw to ng leadership. Pero bago mo malaman, ano ba yung style ng leadership? Ano muna yung leadership? Pag sinabi kasi nating leadership, ito yung abilidad ng isang individual o grupo ng tao na mag-influence o mag-guide ng kanilang mga followers or subordinates. Ulitin natin, leadership, ito yung abilidad mo na makapag-impluensya at mag-guide ng mga subordinates mo. At ikaw na nang i-influence, ikaw na nag-guide, ang tawag sa'yo is leader. Tinatawag din tong art of motivating group of people. Bakit? Bakit siya tinawag na isa siyang art of motivating group of people? Kasi meron kang sariling style. Diba? Meron as a leader, minsan or madalas, meron kang sariling style kung paano mo i-guide, kung paano mo i-influensyahan yung mga followers mo or yung mga subordinates mo. So, na-establish na natin na ang leadership, ito yung ability mo ng mag-guide, mag-influence ng mga followers or subordinates mo. And ano naman yung mga styles of leadership? Marami tayong style of leadership. Pero ang commonly na tinatanong sa board exam is yung nandito sa mga choices, kaya yan yung i-discuss ko ngayon. So, ang sabi dito sa tanong, style nga siya ng leadership, okay? Commonly found in government. Ang pinaka-importante na makikita mo dito sa tanong, yung leader daw goes by the book. Okay? By the book daw yung leader. So, lahat ng pagdidesisyon, lahat ng pagdidesisyon na ginagawa niya, nakaayon yan kung ano ang nakasulat sa libro. So, ano ang answer natin dito? The answer is alpha, bureaucratic leadership. Bakit? Kasi ang leader sa bureaucratic leadership ay nakabase sa libro. At ang sabi pa dito, commonly found to sa mga government. So pag tinanong sa board exam, anong klaseng style of leadership ang ipinapakita sa PNP? Bureaucratic leadership. Kasi by the book. Katulad na lang ng di ba merong PNP manual, meron ding mga Bucor manual, BJMP manual, maraming manuals. Kasi meron doon mga set list of duties na kailangan nilang gampanan. Okay? Meron silang mga clear procedures na kailangan nilang sundin lalo na kapag gagawa sila ng desisyon sa kanilang organization, lagi silang nakabase sa libro. Okay, ang tinanong sa board exam, sa pagkakaalala ko sa mga previous board exam, tinanong kung anong klaseng style of leadership ang PNP, which is bureaucratic leadership kasi nga it goes by the book. Yan ang lagi mong tatandaan dyan. Ito naman, letter B, laissez-faire leadership. Ewan ko kung anong mga pronunciation dyan. Ang mahalaga, alam mo yung spelling. Okay? Dito naman sa laissez-faire leadership, tinatawag din niyang hands-off leadership. Tinatawag din yan sa board exam na free reign. Ang tatandaan mo lang dito, ang laissez-faire ay salitang French na leave it be. Bakit leave it be? Kasi mostly na mga leaders dito, nagde-delegate lang sila ng task. Okay? Nagpo-provide sila ng little, maliit to no supervision. Okay? Nagbibigay sila ng task at hindi sila masyadong nagbabantay. Halimbawa, if ever na ikaw ang leader at ang mga subordinates mo ay mga attorney, doktor, mga professionals na, okay? Hindi mo sila masyadong babantayan sa mga trabaho nila, magde-delegate ka lang ng task nila as a leader kasi nga sa laissez-faire nakafocus sila sa
pagde-delegate lang ng task, at nagpo-provide ng little to no supervision. Tatandaan mo lang dyan, leave it be or hands-off leadership. Ano naman yung autocratic leadership? Dito, ang style ng autocratic leadership, siya lang yung nagdedesisyon sa isang organization. Siya na yung nagdedesisyon para sa mga subordinates niya. Ini-expect niya na yung mga employees niya, subordinates niya, or followers niya, susunod lang sa kung ano ang sasabihin ng autocratic leadership na to. Kaya nga, tinawag tong my way or highway. For example, sinabihan ka ng boss mo, trabahuhin mo to, gawin mo to, tapos hindi mo ginawa. Kumbaga parang, gawin mo to, o sesisantihin kita. Ganun yung style sa autocratic leadership. Kumbaga parang, uutusan ka niya, kailangan mong gawin kung ano yung inuutos niya. Basta dito, sa autocratic leadership, employees, subordinates, or followers are expected. Okay? Expected sila na sumunod doon sa lahat ng inuutos or sinasabi ni autocratic leader. Okay? Ano naman pagka sinabi nating transformational leadership? Pag nakita mo sa tanong na yung mga subordinates niya, followers niya, or employees niya, ini-empower niya or ini-encourage na magbago. Okay? Magbago or mag-improve at lumabas sa comfort zone. From the word itself, transform. Kaya siya tinawag na style na leadership na transformational. Again, kasi ini-encourage niya or ini-empower niya yung kanyang mga employees, subordinates, or followers na umalis sa mga comfort zone. Again, sa transformational leadership, ina-encourage niya yung kanyang mga subordinates, okay, ni-empower niya na i-push niya yung sarili niya sa limitations niya. 'Di ba? Kaya nga sabi transformational leadership, umalis sa comfort zone. So, i-summarize natin to. Again, yung leadership, pag sinabing leadership, this is your ability or ability ng isang tao o grupo ng tao na makapag-impluensya o mag-guide ng mga tagasunod. Okay? Sa style of leadership, itong mga nasa choices, tatandaan mo lang sa bureaucratic leadership, goes by the book. Okay? Laissez-faire leadership naman, tinatawag yung hands-off o free lane, leave it be. Yung leader dito is providing little to no supervision. Okay, sa autocratic leadership naman, lahat ng sinabi niya dapat masusunod. My way or highway, ika nga. So sa transformational leadership naman, ini-encourage niya or ini-empower niya yung kanyang mga followers na i-push yung sa limit, yung mga kakayahan nila at umalis sa comfort zone. Okay, so sana natuto kayo. Follow for more free lectures.